Sigurado ka na ba, Mary? Tanong sa kanya ni Sister Isabel, ang pinsan niyang madre. Si Mary Jane Villame ay nakapagtapos bilang secondary education at nasa edad na 24. Bata pa lamang ay nais niyang maglingkod sa simbahan. Kaya nang makapagturo lamang ng 2 taon ay pinursige na niyang yakapin ang kanyang tunay na pangarap, ang pagmamadre. Inayos na ni Mary ang kanyang mga gamit. Simula na kasi ng kanyang tungkulin doon, kung saan siya mananatiling magserbisyo ng ilang taon bago tuluyang maging madre. Nagpasya siyang pumasok sa isang religious congregation, kung saan magsisimula ang kanyang postulancy na pwedeng tumagal ng 6 na buwan hanggang 1 taon bago siya tumungtong sa ikalawang bahagi ng pagmamadre. Opo, Sister Isabel, nais ko po kayong samahan sa paglilingkod sa simbahan ng San Manuel upang sa ganun ay makapagbigay lingkod din sa mga batang iniwan sa simbahan at nagnanais na makatanggap ng pagmamahal ng isang magulang. Nakangiting saad ni Mary. Malinaw ang kanyang isipan na ito ang kanyang nais at ito ang magpapasaya sa kanyang puso. Hindi ito basta-basta lang na isang mainit na pagkain na iyong iluluwa kung ikaw ay mapapaso, Mary, ha? Ang pagpasok sa kumbento at pag-aalay ng buong pagkatao sa Diyos ay panghabang buhay na. Ikaw lamang ay pinapayagan ko, lalo pat matagal mo na itong pangarap. Ngunit hahayaan kitang hanapin ang iyong tadhana sa kumbento. Saad ni Sister Isabel, kaya naman tumango si Mary. Natitiyak niyang ito ang kanyang calling. Nang nasa biyahe na sila papuntang kumbento, ay nagtanong si Mary. Sister Isabel, may tanong po ako. Meron po bang mga madre na hindi natapos ang kanilang misyon sa kumbento at nagdesisyon na lang na lisanin ang buhay pagmamadre? Natawa si Sister Isabel, dahilan kung bakit nangunot ang noo ni Mary. Mary, magandang tanong yan. Oo, may mga pagkakataon na may mga nagdidesisyon na hindi na magpatuloy sa kanilang calling sa simbahan. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay madali para sa ibang magpatuloy sa isang landas ng pananampalataya. Lalo pat isa itong buong buhay na paghahandog sa Panginoon. Wika ni Sister Isabel. Paano po sila nagdesisyon na lumabas, Sister? Ano pong nangyari? Tanong ni Mary. May mga pagkakataon, Mary, na ang mga madre ay natutuklasan ng isang bagong yugto sa kanilang buhay. Minsan may mga nagkakaroon ng malalim na pagmumuni-muni at napagtatanto nila na may tinatawag din silang calling na nag-aanyaya sa kanila sa ibang direksyon. Isang halimbawa na madalas mangyari ay ang pagkakaroon ng tunay na pagmamahal sa isang tao. Saad ni Sister Isabel. Tinutukoy niyo po ba ang romantikong pag-ibig? Yun bang dahilan kung bakit may mga madre na nagdesisyon na magpakasal at lisanin ng kumbento? Kung gayon naman pala ay talagang para sa akin ang pagmamadre. Sa mga lalaking sumubok na paibigin ako ay hindi nagwagi. Kaya tiyak na ito talaga ang aking calling. Tumatawang saad ni Mary. Oo, Mary. Hindi lahat ng pag-ibig ay nakapaloob sa pagiging madre. May mga pagkakataon na ang pag-ibig na iyon ay mas malalim at mas matibay na nararamdaman na hindi nila kayang iwasan. Ang ilan sa kanila, sa kabila ng kanilang piniling buhay sa simbahan, ay natagpuan ng isang pag-ibig na mas malakas pa kesa sa anumang tawag na natamo nila sa kumbento. At yun ang para sa akin ay tunay nilang calling. Kapag ang puso ng nagmahal at kaloob ito ng Diyos, anumang landas ang una mong tinahak, tiyak ang finish line pa rin ng iyong daan ay sa taong tunay na nagmamay-ari nito. Saad ni Sister Isabel at itinuro ang dibdib ni Mary kung nasaan ang puso niya. Kaya't huwag kang magsasalita ng tapos, lalo pat ang misyon mo ay pangmahaba ang proseso. Maraming pwedeng mangyari sa isang araw lang, Mary, kaya't nais kong pagnilayan mo muna ang iyong desisyon at tignan kung ikaw ay makatatagal ba sa misyon. Hindi nakapagsalita si Mary at nakapag-isip ng mabuti. Ang pinakamahalaga sa lahat, Mary, ay alamin mo kung anong tunay na layunin ng iyong puso.
Kung talagang nararamdaman mong itong tunay na calling mo, magiging malinaw sa iyo kung anong tamang desisyon. Walang mali sa paghahanap ng pag-ibig, basta't ang puso mo ay tapat at bukas sa plano ng Diyos. Bili ni Sister Isabel. Tinuloy ni Mary ang kanyang misyon sa simbahan at buong puso niyang minahal at niyakap ang tungkuling kaloob ng Diyos. Isang umaga, 3 buwan nang lumipas ay nagamay ni Mary ang kanyang misyon, ang mga aktibidad na kanyang ginagawa sa kumbento at ang mga katulad niyang may mga misyon ay tinatawag ng sister sa simbahan na labis niyang ikinatutuwa. Inayos niyang kasuotan niyang habito na itatago nito ang kanyang buhok, ang halos buong katawan, maliban na lamang sa kanyang mga kamay at mukha. Nagtaka si Mary nang may mapansin siyang lalaking nakatayo malapit sa palagayan ng mga pera para sa simbahan at may inaabot doon ang lalaking nakasuot ng jacket ng itim at sombrero. Hindi ba't mali ang iyong gawaing pangunguhan ng pera na inialay ng mga taong nagsisimba para sa simbahan? Tanong ni Mary, kaya naman natigilan ng lalaki at tumingin sa kanyang gawi. Doon lamang nasilayan ni Mary ang gwapong mukha ng makisig at matangkad na lalaki. Hindi ako nangunguha, sister. Tumatawang saad ni Agustus nang mapagtanto niyang isang madre ang sumita sa kanya. Si Agustus, isang lalaking laging tumutulong sa mga charity works ng simbahan, lalo't utos ng kanyang lolo, ay napansin si Sister Mary at nagulat sa paglapit nito sa kanya. At inakala pa yata siyang kumukuha sa pera ng simbahan. Ngunit may hawak ka na ngayong pera. Gulat na tanong ni Mary at nakatingin sa hawak na 1,000 ni Agustus. Ito ay pera niyang nahulog lamang talaga sa kanyang wallet nang iwan ng sobre na naglalaman ng kanyang handog sa simbahan. Akin to. Tumatawang saad ni Agustus at iniangat ang kamay na may hawak ng pera. Kararating niya lamang kasi sa San Manuel upang lumaban bilang mayor ng lugar dahil huling termino na ng kanyang lolo. Dynasty na kasi sa kanilang lugar na pasapasahan lamang sa kanilang angkan ang pamumuno sa lungsod. Plano rin ng kanyang lolo na mapabango ang pangalan niya upang umingay at makilala. Yan ang dahilan kung bakit narito si Agustus at nagpapanggap na mabuti sa harapan ni Mary. Pinapanood ka ng Panginoon. Hindi ka dapat nagsisinungaling at kumukuha ng hindi naman sa iyo. Bilin pa ni Mary at pinakakalma ang sarili. Kaya nga, sister, hindi nga ako nangunguha ng pera ng simbahan. Ngisi ni Agustus at nagpipigil ng malakas na pagtawa. Nakita na kasi niya ang pamumula ng madre sa kanyang harapan. Hindi maitatanggi ni Agustus na napahanga siya sa taglay na ganda ni Mary. Sayang lamang na mas pinili nitong maglingkod sa simbahan. Sinungaling ka, mister, saad ni Mary. Pinipigilan niyang magsungit lalo pat ayaw niyang gumawa ng eksena dahil may mga nagdarasal sa loob ng simbahan. Tuluyan ang tumawa si Agustus dahilan ng pag-iinit ng buong mukha ni Mary. Lalo pat lumabas ang 2 dimples ng binata. Dahilan kung bakit mas lumitaw ang taglay nitong kagwapuhan. Huwag kang tumawa at ibalik mo na lang ang iyong kinuha. May diing saad ni Mary. At ano naman ang ibabalik ko? Sa akin naman tong pera. Tumatawang sagot ni Agustus. Ano ang nangyayari dito? Tanong ni Father Frank kaya naman natigilan si Mary. Kinabahan siya lalo pat strikto ang padre. Magandang umaga po, Father. Saad ni Mary at nagmano sa padre. Nangunot ang noon ni Mary nang magmano rin ng estrangherong lalaki na kinaiinisan niya ang tawa, lalo pat tila nangiinsulto ito. Oh, anong nangyayari dito, Agustus? Tanong ni Father Frank. Bakit hindi niyo po tanungin si sister? Tanong ni Agustus at gumisi kay Mary na labis na kinainis ni Mary. Subalit pinakakalma niya lamang ang kanyang sarili. Father, nakita ko po kasing lalaking to na kumuha ng pera sa donation box. Para iyon sa mga bata kaya't sinita ko siya. Saad ni Mary kaya't napataas ang kilay ni Father Frank. Kumuha ng pera? Tanong nito. Opo, Father. Nagnakaw po ang lalaking niya ng 1,000. Saad ni Mary.
Nahulog lamang po ang 1,000 ng kunin kong sobre na naglalaman ng cheque, Father. Wala na kasi akong cash pabalik sa city. Kaya kailangan kong kunin ang nahulog kong 1,000. Saad ni Augustus at ngumiti kay Mary. Sinubukan kong sabihin kay sister na pera ko ito but she keeps on saying na isa akong sinungaling at magnanakaw. Nangungusap na tumingin si Augustus kay Father upang kaawaan siya nito. Totoo ba yun, Sister Mary? Tanong ni Father. Napayuko naman si Mary at madiing napapikit. Lalo pat mukhang kilala ni Father ang lalaking may nakakainis na ngisi at tawa. Si Augustus Michael Tan ay apo ni Mayor Anton Micho Tan, Sister Mary. Ang pamilya Tan ang nagpapatuloy na mga charity dito sa lungsod natin, hindi lamang sa mga bata, kung hindi maging sa ating simbahan. Ang apo niyang si Augustus ay lalaban sa pagkaalkalde rito sa ating lungsod. Seryosong saad ni Father Frank, kaya naman pinilit ni Mary na hindi magkamot ng ulo dahil sa pagkakamaling nagawa. Dapat kasi nagpakilala ka, saad ni Mary kaya't napataas ang kilay ni Augustus. Sister Mary, hindi man siya ang apo ni Don Anton ay hindi ka dapat nang huhusga ng kapwa. Manghingi ka ng paumanhin at pagnilayan mo ang iyong nagawa sa pamamagitan ng pananapos ng mga naiturong pagdadasal sa iyo ni Sister Isabel. Humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon sa iyong nagawa. Seryosong saad ni Father, kaya naman pasimpleng napanguso si Mary at tumingin kay Augustus. Pasensya na po sa panghuhusga, sir, saad ni Mary. Muling ngumiti si Augustus at tumingin sa magandang madre. You're forgiven, Sister Mary. Hindi alam ni Augustus kung bakit masarap pakinggan ang pangalan ng madre. Iniling na lamang niya ang kanyang ulo at muling nagsalita. Ang Diyos nga nagpapatawad eh. Ako pa kaya? Tumango si Mary. Hindi pa rin gusto ang vibe ni Augustus. O siya, ikaw ay magnilay at buuin ang mga dasal na iyong natutunan noong nakaraan. Saad ng padre kaya naman agad na tumalima si Mary. Pray well, Sister Mary. Nang aasar na saad ni Augustus, kaya naman masamang tumingin si Mary kay Augustus. Father oh, sumbong niya dahilan kung bakit pinanlakihan siya ni Father Frank na mga mata. Walang nagawa si Mary kung hindi ang umalis subalit muling tumingin sa kanyang likuran, dahilan kung bakit nakita niyang nangaasar ng ngisi ni Augustus at sumenyas pa na tila nagpapaalam sa kanya. Inirapan ni Mary si Augustus. Nakita ko yon, Sister Mary. Mariing saad ng padre, kaya naman binilisan ni Mary ang paglalakad. She's cute, bulong ni Augustus upang hindi marinig ni Father Frank. Mukhang pasasalamatan pa niyang kanyang lolo na binigyan siya ng misyong makipagsalamuha sa simbahan upang siya'y ikampanya. Si Augustus ay 28 anyos na at binabalak na pasukin ng politika, lalo pat nasa dugo na nila ang paglilingkod sa lungsod ng San Miguel. Siya'y mananatili sa simbahan ng 3 buwan upang makisalamuha at pangunahan ng iba't ibang charity ng simbahan. Kinagabihan ay tuluyang natapos si Mary sa pagdarasal. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa pagkakaluhod nang mapatili siya ng may maaninagan siyang lalaking nakaupo, hindi kalayuan sa kanyang pwesto. Nang masilayan ang mukha ni Augustus na tila inaantok na, ay nanumbalik ang sama ng loob ni Mary. Bakit ka ba nanggugulat? Anong ginagawa mo rito? Sarado na itong malaking simbahan ah. Puna ni Mary. Ang tagal mo namang kinausap si Lord. Pinatawad naman na kita. Hindi ka ba natatakot dito? Mag-isa ka na lang na nagdarasal. Birong saad ng binata. Nagtaas ang kilay ni Mary. Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo, Mr. Tan. Napahawak sa kanyang batok si Augustus. Hindi rin alam kung bakit ginugulo ang madre. Hindi rin ako nakikipagbiruan, Sister Mary. Isa pa, sinabi ni Father na ikaw ang siyang maglilibot sa akin sa kumbento. Natatakot ako lalo pat ito ang kauna-unahang beses kong mananatili sa simbahan upang tapusin din ang misyon ko. Wala namang mga multo rito, hindi ba? Nakangising saad ni Augustus. Oras pa para sa personal na pakikipag-usap ko sa Panginoon sa aking silid. Kaya't wala akong oras upang ilibot ka ngayong gabi.
At oo, may multo rito at sana magpakita sa'yo. Masungit na saad ni Mary. Kakausapin mo na naman si Lord. Halos buong hapon ka na sa pagdarasal ah. Kanina pa nga ako nandito eh. Hindi mo naman ako pinansin kaya anong ibig mong sabihin na sa iyong silid ay magdarasal ka na naman? Gulat na tanong ni Agustus. Hindi mo maiintindihan, Mr. Tan, dahil hindi mo naman inialay ang iyong buhay at pagkatao sa Panginoon. Parte to ng aking panata, saad ni Mary. Hindi gusto na para bang malapit sa kanya si Agustus kung kausapin siya nito. Isa pa, oras na ng pagkain ng mga bata. Kaya imbis na manakot ka sa mga nagdarasal na madre, ay tumulong ka na lamang sa gawain sa kusina. Dagdag ni Mary. Maingay ron, ayoko sa maingay. Saad ni Agustus kaya't natigilan si Mary. Narealize ni Agustus na misyon nga pala niyang mapalapit sa mga bata rito sa kumbento para magandang kunan ng letrato at ipost sa kanilang page sa social media. Nakapagtatakang hindi mo nais na mapalapit sa mga bata, ngunit ang mga charities at ang mga tinutulungan ng pamilya mo ay may ugnayan sa mga bata at simbahan. Mapanuring saad ni Mary. Napahawak naman muli si Agustus sa kanyang batok. Biro lang, sabi niya. Ikaw ay nagsisinungaling, Mr. Tan. Ang pagtulong sa kapwa, hindi yan sapilitan. Kung hindi ka katulad ng iyong lolo, hindi mo naman kailangang magpanggap. Igalang mo naman ang simbahan. Mariing saad ni Mary at iniwan si Agustus. Natigilan naman siya sa pagprangka sa kanya ng madre. Napangiti si Agustus sa tinitigan ng mga rebulto sa simbahan. Hindi ko talaga maunawaan kung bakit kailangan may maglingkod sa'yo. Hindi ba't sinasayang lamang nilang oras nila sa simbahan? Walang kwentang saad ni Agustus. Hindi siya naniniwala sa Diyos. Matagal na simula nang kunin ng sinasabi nilang Panginoon ang mga magulang niya, dahilan ng kanyang pagre-rebelde. Kung hindi lamang siya natakot na mawala ng mana, ay hindi naman siya papayag sa kagustuhan ng kanyang lolo na manatili rito upang lumaban sa susunod na termino. Oo, si Agustus ay pakitang tao lamang. Wala talaga siyang balak na magbalik loob sa Panginoon. Ang pagpunta niya rito ay pakitang tao lamang. Lumipas ang buong linggo at napansin ni Sister Mary na hindi nakikipagsalamuha si Agustus masyado sa mga bata. Subalit sa tuwing may kumukuha ng litrato upang ipost yun sa page ng charity para sa mga bata, ay meron ito. Naalala niyang lalaban nga pala ito bilang alkalde sa kanilang lungsod. Tignan mo yung si Augusto, Sister Isabel. Hindi ba't katakatakang nandirito siya sa simbahan para sa mga bata? Subalit hindi naman nakikisalamuha sa kanila. Chismis ni Mary kaya naman naramdaman niyang pinitik siya ni Sister Isabel. Ikaw ba'y chismosa, Sister Mary? Abay baka lang nakakalimutan mo kung sino ka rito. Suway ni Sister Isabel subalit ngumuso lamang si Mary. Totoo naman yun, Sister Isabel. Alam kong sumisingaw sa vibe pa lamang ng tan na yun ang pagiging pakitang tao. Nandito lamang yun dahil may kailangan. Ang layo-layo niya kay Don Anton. Ang mag-asawang tan naman na grandparents ni Agustus ay hindi naman ganyan. Pansin ni Mary kaya naman napailing si Sister Isabel. Hindi niyo po ba alam na bawal akong pagchismisan? Biglang singit ni Agustus. Kaya naman nanlaki ang mga mata ni Mary, maging si Sister Isabel. Hindi nila namalayang nakalapit na si Agustus. Hindi ka kaya namin pinag-uusapan? Yun ang lumabas sa bibig ni Mary. Kaya naman ay napatakip siya sa kanyang bibig dahil sa pagsisinungaling. Sister Mary! Malalaki ang matang suway ni Sister Isabel. Napahawak na lamang si Mary sa kanyang noo. Patawad Sister Isabel. Alam mo, ikaw talaga Sister Mary Pinag-iinitan mo na ako Nung unang pagkikita pa natin, mainit ng dugo mo sa akin nun Alam mo bang minus points yan sa langit? Natatawang saad ni Agustus. Kaya naman nainis lalo si Mary. Ginagawa mong biro ang Panginoon, Agustus. Suway niya sa binata. Nanginisihan lamang siya. Huwag mo kasi akong pag-initan, Sister Mary. Baka isipin kong crush mo ko. Tumatawang saad ni Agustus.
Gustong-gusto ni Augustus kapag nagtatalo sila ni Mary dahil palaging namumulang natural nitong mukha. Isa akong madre, hindi ako magkakagusto sa isang katulad mo. May diing saad ni Mary. Naghibit balikat na lamang si Augustus sa tumalikod kila Mary. Hindi yan ang pinapakita mo, Sister Mary. O sige ka, kasalanan yan. Biro ni Augustus bago nagmamadaling umalis. Nang mapansin na namumula na sa galit si Mary. Malakas ang halakhak ni Augustus kaya't namumulang tumingin si Mary kay Sister Isabel. Walang katotohanan ng tinuran niya, Sister Isabel. Agad na saad ni Mary. Nakaramdam ng kakaibang galit kay Augustus. Tiyak na kailangan na naman niyang magdasal at humingi ng gabay sa Panginoon mamaya. Wala naman akong sinabi na may katotohanan ng sinabi ni Augustus, Sister Mary. Ikaw itong may pinupunto rito. Malumanay na saad ni Sister Isabel. Subalit iba ang titig kay Mary. Huwag mo kong tignan ng ganyan, Sister Isabel. Ako ay magiging isang ganap na madre. Nangangakong ani ni Mary. If you say so. Ngunit totoo ba? Hindi mo talaga crush si... Hindi na ituloy ni Sister Isabel ang nais na sabihin nang pinanlakihan siya ng mga mata ni Sister Mary. Kilabutan ka nga sa mga sinasabi mo, Sister Isabel. Kung hindi ka magtitigil ay isusumbong kita kay Father. Pananakot ni Mary kaya't natawa ng mahinhin si Sister Isabel. Simula talaga nang dumating si Augustus ay napakalaki ng binago nito sa takbo ng buhay niya sa kumbento. Isang linggo ng hapon sa simbahan, si Augustus at Mary ay nagtutulungan sa isang charity event para sa mga bagong ulilang bata na idinala sa kanila mula sa isang simbahan sa Maynila na nagkukulang na sa pondo upang panatilihing maalagaan ng maayos sa mga bata. Ang simbahan ay puno ng mga batang masaya at abala sa iba't ibang gawain. Puno ng saya at tawanan. Ngunit sa kabila nun ay nanatiling tahimik si Augustus sa isang gilid. Naramdaman ni Mary ang lungkot sa pagtitig ni Augustus sa mga ulilang bata. Kahit pa bigla itong ngingiti at aasa rin siya kapag nagkakasalubong ang kanilang paningin. Tiyak si Mary na may kakaiba sa binata na akala mo inililihim lamang ang totoong wangis sa likod ng nakangiti nitong maskara. Mga bata, para sa unang aktibidad ng ating programa ay ang pagsasayaw. Masayang saad ni Mary. Ang mga bata ay nagsimulang magtipon sa gitna ng malawak na field, malapit lamang sa simbahan. Naghati-hati kasi ang mga madre ng grupo sa dami ng mga bata. Napunta sa grupo ni Mary si Augustus, lalo pat iyon ang bili ni Father Frank. Natawa si Mary nang may maisip na kalokohan. Dahil sa mukhang tahimik si Kuya Augustus, ay siyang magtuturo sa atin ng sayaw. Biglang natigilan si Augustus na nakaupo lamang sa isang gilid. Nagmuni-muni dahil naalala ang sarili ng mga panahong naulila siya sa mga magulang nang mamatay ang mga ito nang siya'y 7 years old pa lamang. Bakit ako? Malalaki ang matang tanong ni Augustus. Hindi niyo ba alam na may talento si Kuya Augustus sa pagsasayaw? Tumatawang tanong ni Mary sa mga bata na masayang nakatitig kay Augustus. Kuya Augustus, kaya mo po ba ng hip-hop dance? Tanong ng isang bata. Kaya niya! Tumatawang saad ni Mary at hinawakan sa braso si Augustus at kinurot ito. Sister Mary, di ba't may mas mahusay na talento ka kaysa sa akin? Hindi niyo ba alam na si Sister Mary ang nagturo ng bulate dance sa ibang mga bata dito sa simbahan? Tumatawang saad ni Augustus, kaya naman ang laki ang mga mata ni Mary. Bulate dance? Mukhang mas masaya yun kaysa sa hip-hop. Saad ng mga bata. Ayaw niyo ba yung sayaw sa Superbook? Tsak alam niya yun. Lalo't itinuturo yun sa simbahan. Kantahin natin at sayawin. Nakangiting saad ni Mary kaya't nagsitayuan ang mga bata. Aalis na sana si Augustus upang maupo ulit nang hawakang muli ni Mary ang kanyang braso. Kaya tila naman na kuryente si Augustus. Bumilis ang pintig ng kanyang puso nang masilayan ang pagngiti ni Mary kapag nakikipagsaya sa mga bata. Hindi mo ba alam ang kanta sa Superbook? Tanong ni Mary. Hindi, di naman ako bata. Pabalang na sagot ni Augustus.
Umirap si Mary kaya't muling sumilay ang magandang ngiti sa mga labi ni Agustus. Jesus sa krus, ika'y namatay. Paninimulang kanta ni Mary. Hindi ko nga alam, ituro mo sa akin. Tumatawang saad ni Agustus at sa hindi malamang kadahilanan ay sinubukan ni Agustus na mapalapit sa mga batang ulila na noon ay iniiwasan niya dahil nagpapaalala ng masama niyang nakaraan. Itinuro sa kanya ni Mary ang kanta, maging ang step kaya tuwang-tuwa ang mga batang sinasabayan silang dalawa. Sister Mary, ano? Siguradong gumaling na ako sa interpretive dance. Huwag ka lang masyadong magtaka kung biglang mag-split ako dito ha. Malakas na tumawa si Agustus nang irapan siya ni Mary. Hindi akalain na mapapasaya siya ni Mary sa konting oras lang ng kanilang pagsasama. Kahit na kadalasan ay nagbabangayan sila. Si Kuya Agustus parang robot. Saan ni Hans? Natawa ng malakas si Mary dahil sa sinabi ng batang si Hans. Samantalang sinang-ayunan yun ng iba pang mga bata. At malakas na tinawanan si Agustus. Sister Mary, mas magaling pa si Kuya Agustus magpatawa kaysa sumayaw. Saad naman ni Divine. Nagtuloy-tuloy ang nakakapagod ngunit masayang araw ni Agustus. Hindi makapaniwalang napasaya siya ng mga bata. Matapos sa mga activities na mga ito, ay si Agustus at Mary ay nagtulungan sa paghahanda at pamamahagi ng pagkain sa mga bata. May konting kwento rin. Ang sayang magbigay, hindi ba Agustus? Tanong ni Mary. Sumilay sa unang pagkakataon ng ngiti na walang halong biro at pangaasar sa labi ni Agustus. Isang tunay na ngiti para kay Mary ang ibinigay ni Agustus. Oo, Sister Mary, masaya nga. Nataon lang na hindi ko masyadong napagtutuunan sa mga nakaraang araw dito sa kumbento. Mahinang saad ni Agustus. Matapos ang buong araw ng pagtulong sa mga bata, si Agustus at Mary ay naglakad sa kahabaan ng hallway sa simbahan. Mga ngiti at tawanan ang naghatid sa kanila sa pintuan ng kanilang mga silid. Sister Mary, salamat para sa araw na ito ah. Napakatamis sa mga ngiti ng mga bata eh. Sigurado ako, magiging mas magaan ang buhay ko kung mas madalas ko kayong makakasama. Mahinang saad ni Agustus kaya naman natigilan si Mary. Huwag kang mag-alala Agustus. Ang importante ay matutulungan ng mga bata. Kung gusto mo, magsimula tayo sa mas marami pang aktibidad. Lalo pat charity naman talagang ipinunta mo rito, hindi ba? Saad ni Mary. Nagtagbo ang kanilang mga mata. Saglit na lumakas ang hangin. Tila may ibinubulong sa kanilang mga tenga. At ang kanilang mga puso ay nakaramdam ng kakaibang koneksyon. Good night, Sister Mary. Augustus whispered. Good night, Augustus. Nakangiti ring saad ni Mary. Isama mo ang kalinawan ng aking isipan sa dasal mo upang buksan ko ang sarili ko sa Panginoon, Sister Mary. Seryosong saad ni Agustus. Umaasang mabubuksan ni Mary ang matagal niyang isinaradong damdamin para sa Panginoon. Tila may dahilan ng kanyang lolo kung bakit siya pilit na ipinasok sa kumbento para tumulong. Sa loob ng halos isang buwan, laging magkasama si Mary at Augustus sa mga gawain sa simbahan. Boo! Pananakot ni Mary kaya naman malakas na napatili si Augustus. Isang tili na hindi akalain ni Mary na kayang maabot ng baritonong boses ni Agustus. Sister Mary naman! Malalaki ang matang saan ni Agustus. Natakot siya sa biglaang pananakot ng madre sa kanya. Tumatawa lang si Mary na iwan si Agustus. Kaya naman napailing na lamang si Agustus at hindi maiwasan ang pagngiti niya. She's really cute, he whispered. Palaging hinihintay ni Agustus matapos ang panata ni Mary na walang palyang ginagampanan ng misyon nito kasama si Sister Isabel. Maraming madre ang nagtangkang lumapit kay Agustus sa mga nakalipas na araw sa pagtulong sa kanya na magamay ang mga gampanin sa charity. Subalit tumatanggi si Agustus, lalo pat si Mary lamang nais niyang makasama. Ang kanilang ugnayan ay nagsimula sa mga simpleng aktibidad tulad ng pagtulong sa mga bata, pag-aalaga sa mga ulilang walang matirhan, at pagtulong sa mga charity events. Sa tuwing magkasama sila,
Hindi maiwasang magkwentuhan, magtawanan at magbahagi ng mga personal na pananaw tungkol sa buhay at misyon. Isang umaga ay nagmamadali si Mary na puntahan si August sa silid nito dahil nga na-late siya ng gising at merong panata ang hindi napuntahan, dahilan kung bakit may parusang matatanggap si Mary. Dahil nga palaging nakakasama si Augustus, ay dali-daling pinihit ni Mary ang doorknob ng silid nito nang hindi siya kumakatok at nagimbal nang makita ang hubad ng katawan ni Augustus. "Sus Mariosep! Ang hotdog ng tipalang! Augustus!" Sigaw ni Mary at ilang ulit na nag-sign of the cross at dali-daling sinarang pinto ni Augustus. Halata kasing bagong paligo ito. "Sister, di ka ba marunong kumatok?" Sigaw ni Augustus. Hindi sumagot si Mary bagkus ay tumakbo sa kanyang silid at kinuha ang holy water. Nang makita niyang lumabas si Augustus sa silid nito at nakabihis na dali-dali niya itong binhusan ng holy water. "Sister, ano ba?" Tumatawang saad ni Augustus at sinasalag ang holy water na iwiniwisik ni Mary sa kanya. "Basbasan nawa ang iyong kaluluwa!" Sigaw ni Mary at mainit ang buong mukha. "Sister Mary, hindi pa naman ako patay." Tumatawang saad ni Augustus at pilit na inaagaw kay Mary ang hawak na bottle ng holy water. Hindi naman namamalayan ng dalawa na tila nagyayakapan na sila dahil ayaw bitawan ni Mary ang hawak na holy water. "Nang dahil na naman sa'yo, kinakailangan ko na naman tuloy mangumpisal." Mangiyak-ngiyak na saad ni Mary, kaya't natawa si Augustus lalo. "Kasalanan ko po bang hindi ka kumakatok? Kwarto ko ho yun, kaya malamang gagawin kong nais kong gawin sa loob." Saad ni Augustus. "Naku, patawarin nawa ako ni Lord." Bubulong-bulong na saad ni Mary. "Napaka-OA mo naman, Sister Mary. Malay mo naman dahil sa nakita mo ay napagtanto mong hindi pagmamadali ang nais mo." Biro ni Augustus kaya't inirapan siya ni Mary. Natigilan lamang sila sa kanilang ginagawa nang may nagpeke ng ubo sa hindi kalayo ang parte ng kwarto. Nakita nila si Sister Isabel na may makahulugang titig sa kanilang dalawa, dahilan kung bakit mabilis na lumayo si Mary kay Augustus. "Kayo ay nasa simbahan ngunit dinig ang mga boses niyo sa kabuuan ng mga kwarto." Seryosong saad ni Sister Isabel, ngunit hindi niya maiwan ng umiti. Mukhang konting panahon na lamang ay hindi na niya aalalahanin kung ano ba talaga ang ninanais ni Mary sa kanyang buhay. "Pasensya na po, Sister Isabel," saad ni Augustus at nagpigil ng ngiti. Samantalang namula si Mary, lalo pat alam na alam niya ang titig na yan ng kanyang pinsan. "O ano pang hinihintay ninyong dalawa? Wala pa kayo ni isang gampanin natapos ngayong umaga dahil sa pagiging irresponsable ninyo." Nakataas ang kilay na saad ni Sister Isabel. Kaya naman dali-daling umalis si Mary at Augustus at nagbabanggaan pa ng kanilang mga braso. "Ikaw kasi," saad ni Mary na namumula pa rin. "Anong ako? Ikaw tong basta na lamang nagbubukas ng pinto." Pakikipagtalo ni Augustus. Nagtutulakan pa ng kanilang mga katawan si Augustus at Mary dahilan ng malakas nilang pagtawa at ang pagsilay ng ngiti sa mga labi ni Sister Isabel. Habang tumatagal, mas naging malalim ang kanilang samahan. Si Mary, bagamat nakatuon sa kanyang pananampalataya at sa misyon sa Diyos, ay hindi rin nakaligtas sa magaan na presensya ni Augustus. Mas nadalas ang kanilang pagsasama kasama ang mga bata. "Wala ka bang naiwang nobya sa Maynila? Hindi ba doon ka nag-aral?" Tanong ni Mary habang sila'y nagbabantay ng mga sakristan na nag-iensayo. Karamihan sa sakristan ay lumaki na rito sa simbahan at pinili na ring makapaglingkod dito. "Wala akong nobya," sagot ni Augustus habang gumagawa ng bracelet para maipamahagi niya ito sa gaganaping misa sa Makalawa para sa mga bata sa kumbento. Unti-unti nang napapalapit ang mga bata kay Augustus na labis na ikinasaya ni Mary. "Ay sus, maniwala naman ako sa iyo, no?" Saad ni Mary at tumutulong na rin ito sa paggawa ng bracelet. "Nasa harapan tayo ni Lord, oh. Bakit ba lahat na lang ng mga sinabi ko ay kasinungalingan para sa iyo?" Nakakunot ang noong tanong ni Augustus. "Napaka-imposible naman kasi.
Nasa edad ka na para makapili na ng mapapangasawa. Saad ni Mary. Baka nga dito ka pa ikasal. Papaano naman? Tumatawang tanong ni Augustus. Paano ba niya ipagtatapat na komplikado kung magugustuhan niya ang babaeng dahilan kung bakit hindi siya makatulog tuwing gabi? Papaano niyang ipagtatapat sa madre na hindi alam kung papaanong unti-unting kakaharapin ang takot niya sa pakikisama sa mga ulilang bata dahil sa naaalala niya ang kanyang sarili? Papaano niyang sasabihin kay Mary na ito ang nagugustuhan niyang babae? Natatawa na lamang si Augustus, lalo pat suntok sa buwan ng mapaibig si Mary na ang goal ay maging isang madre at ilaan ang buong pagkatao sa paglilingkod sa Diyos. Unti-unti na kasi ni Augustus na nakikita ang kahalagahan ng buhay bilang isang lingkod ng Diyos. Naging mas tapat sa kanyang mga layunin, ngunit may mga sandali pa rin na nag-aalangan siya. Nakikita niyang may koneksyon sa pagitan nila ni Mary, ngunit natatakot siyang magpahayag ng nararamdaman. Hindi niya rin sigurado kung ang kanyang mga intensyon ay puro pagnanais ng pagtulong o may halo ng ambisyon. Hindi alam ni Augustus, basta't masaya siya sa piling ni Mary. Wala akong nobya, Sister Mary. May nagugustuhan akong babae pero napaka-komplikado. Kaya naman hindi ko na muna masyadong iniisip ang pag-aasawa. Mahinang saad ni Augustus kaya't natigilan si Mary. May nagugustuhan ka ng babae? Muling tanong ni Mary. Oo, gustong gusto. Mahinang sagot ni Augustus. Hindi alam ni Mary kung bakit tila may kumirot at sumakal sa kanyang puso sa ipinagtapat ni Augustus sa kanya. Iniiling ni Mary ang kanyang ulo at pilit na iwinaksi sa kanyang isipan ang nararamdaman. Nang mapansing nalalapit na ang katapusan ng misyon ni Augustus sa simbahan dahil magsisimula na ang kampanya, ay umaasa si Mary na hindi niya mararamdaman pa ang abnormal na pagtibok ng puso para kay Augustus, lalo pat isa itong pagkakasala. Isang araw, si Father Frank ay nagpasya ng tulungan si Augustus sa kampanya. Alam niya ang kakayahan at ambisyon ni Augustus at nakatakdang lumaban para sa posisyon ng alkalde ng kanilang lungsod. Nang gabing yun, nagsimula nang magbukas ang isang bagong kabanata sa buhay ni Augustus, isang kabanata ng politika. Sinimulan ng ikampanya ni Father Augustus, dahilan kung bakit sa tuwing may misa ay natatalakay ang pagtakbo ni Augustus para sa pagiging alkalde ng lungsod. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, habang si Mary ay naglalakad, nakarinig siya ng ilang hindi inaasahang pag-uusap mula sa itaas ng simbahan. Sa ikalawang palapag, lalo pat nasa malapit lamang siya mula sa mga nag-uusap dahil katatapos niya lang sa kanyang panata at sa kanyang pagdarasal. Sa isang silid na hindi karaniwang pinupuntahan, narinig niyang nag-uusap si Augustus sa tangkanang kamay nitong simulan na hindi pa niya nakikilala. Alam mo naman na kailangan kong simbahan sa mga susunod pang mga linggo bago tuluyang mangampanya mulan. Hindi para tulungan ng mga bata. Hindi rin para maglingkod. Kung hindi para makuhang suporta ng mga tao sa akin. Hindi naman ako nagsasayang ng panahon kaya't buuin na natin ang 3 buwan na pananatili ko rito. Yan ang sabihin mo kay Lolo. Alam mo naman na kapag akong naging alkalde ng lungsod, maraming makikinabang. Pero kailangan ng mukha ng simbahan sa likod ko upang makakuha ng mas siguradong panalo. Saad ni Augustus. Sinabi niya lamang yan lalo pat ayaw pa niyang umalis at iwan ng simbahan kung nasa saan si Mary. Pero Senyorito Augustus, alam mong delikado na kung mananatili ka pa rito sa simbahan, lalo pat mainit ng tingin sa iyo ng mga kalaban sa posisyon. Tiyak nasisiraan ka nila at maglalabas ng akusasyon sa iyo dahil sa pananatili mo pa rito. Nais mo rin bang makatanggap ng masasakit na akusasyon ng simbahan na ito? Tanong ni Mulan lalo pat kailangan ng mangampanya ni Augustus. Hindi ko papayagan na mawala ang pagkakataong ito. Kung magiging mayor ako, makikinabang din naman ng simbahan na ito eh. Isa pa, tumigil naman na tayo sa pagpo-post sa social media ng kung anumang aktibidad na ginagawa ko rito. Saad ni Augustus, ayaw talagang umalis. Nagulat si Mary at parang pinipigilan ng sarili sa kung anumang panghusga para kay Augustus.
Namutla at hindi makapaniwala sa narinig. Naging mabigat ang bawat paghakbang niya pabalik sa kanyang silid. Hindi na kayang pakinggan pa ang kanilang usapan. Puno ng kalituhan, sakit at pagkabigo sa puso niya. Hindi makapaniwalang may ganoong kasamaang hangarin ng lalaking napalapit sa kanya at sa mga bata sa kumbento. Kinabukasan, si Mary ay hindi na katulad ng dati. Nagpatuloy siya sa kanyang mga gawain, ngunit ang mga mata niya ay puno ng tanong at kalituhan. Ang babaeng tapat at masiyahin sa paglilingkod sa Diyos ay nagkaroon na ng pagdududa sa intensyon ni Augustus. Hindi niya alam kung ipagtatapat ito kay Father Frank. Sister Mary, nagpinta kami nila Marcus para i-display sa labas ng simbahan. Nagulat si Augustus nang malamig na lamang na tumitig sa kanya si Mary. Nilampasan siya nito at ipinagpatuloy ang pakikipag-usap sa kasamahang madre. Hindi naman sumuko si Augustus sa pag-akalang baka masama lang ang pakiramdam ni Mary. Kinagabihan ay masaya siyang tumabi kay Mary, lalo't oras na ng kanilang hapunan. Subalit magsasalita pa lamang si Augustus, ay tumayo na si Mary at nagpaalam sa mga bata na kasalo nila na mauuna nang bumalik sa silid nito. Hindi maunawaan ni Augustus ang pagiging malamig sa kanya ni Mary. Ayos naman sila noong nagdaang mga araw. Ngayon lamang naging ganito si Mary. Inaway mo na naman ba si Sister Mary, Kuya Augustus? Tanong ni Marcus. Nagulat si Augustus at agad na umiling. Hindi baka may dalaw lang si Sister Mary. Hayaan na lamang muna natin. Takutin natin kapag nasa good mood na. Umabot ng 1 linggo ang pagiging malamig ni Mary kay Augustus at malapit nang mapigtas ang pagtitimpi niya sa madre. Isang gabi, nang makita ni Augustus na natapos na si Mary sa panata nito ay agad siyang humarang sa daraanan ng madre. Did I did something to you that you didn't like? Augustus asked. Nabigla pa si Mary sa biglaang komprontasyon mula kay Augustus, pero hindi kalaunan ay walang gana niyang tinignan ng binata. Pagod ako sa buong maghapon na gawain, Augustus. Wala akong planong makipagbiruan sa iyo ngayon. Magpapahinga na ako. Walang ganang sagot ni Mary. Kung ganun ay may kasalanan nga ako kaya't hindi mo ako pinapansin. Tanong ni Augustus. Hindi na matiis ang pakikitungo sa kanya ni Mary. Gaano ka ba kaimportante upang pansinin ko, Augustus, ha? Tanong ni Mary. Tila suntok naman ang katanungan na yun kay Augustus. Hindi niya mabatid kung bakit nakaramdam ng matinding sakit ang puso niya sa tanong na yon ni Mary. Hindi makapaniwala na ginagambala niya ang madre dahil lang may malalim siyang nararamdaman dito. Kung wala ka nang sasabihin pa, mauuna na ako't utang na loob. Tantanan mo na ang pakikipag-usap sa akin at huwag itago ang tunay mong pagkatao sa likod ng nakangiti mong maskara. Madiing saad ni Mary at aalis na sana nang hawakan siya ni Augusto sa kanyang braso. Ano bang nagawa ko, Sister Mary? Hindi ko alam kung bakit biglaan ang pagsusungit mo sa akin, kahit wala naman ako masamang ginawa. Mariing sagot ni Augustus. Alam mo ang pagkakasalang hanggang ngayon ay ginagawa mo pa rin, Augustus. Wika ni Mary. Sister Mary, kung ikaw ay nagdududa sa akin, sabihin mo sa akin. Hindi yung hinuhulaan ko ang pananahimik mo. Puno ng tampong saad ni Augustus. Madiin na napapikit si Mary at hindi maunawaan ang pagpintig ng napakabilis ng kanyang puso. Maging ba siya'y minamanipulanan ni Augustus para makuha nito ang ninanais nitong panalo? Ano ang balak mo rito, Augustus, ha? Malamig na saad ni Mary, dahilan kung bakit natigilan si Augustus. Hindi maunawaan ang katanungan sa kanya ni Mary. Nais kong tulungan ng mga bata sa paraang alam ko, Sister Mary. Alam ko nung umpisa nakitaan mo ko nang hindi masyadong naging malapit sa mga bata. Subalit itinuro mo sa akin kung papaano mahalin ang pagtulong sa kapwa. Nandito ka para mangampanya. Malamig na saad ni Mary. Natigilan man si Augustus dahil sa kabang lumukob sa kanya, ay mabilis siyang umiling. Nandito ko para sa mga bata, sagot ni Augustus. Aaminin man niya noong umpisa ang pagiging pakitang tao niya. Subalit tinuruan siya ni Mary kung papaanong mahalin ang mga batang naririto
at buksan ang sarili sa Panginoon. Sinungaling ka. Nandito ka upang gamitin ang simbahan na ito sa pansarili mo lang na kapakanan. Ipinaglalaban mo ang bayan. Pero kung hindi mo isasaalang-alang ang kanilang kapakanan at tanging sarili mong ambisyon ang laman ng iyong puso, paano mo masasabing tapat ka sa kanila? Ang paggamit sa tahanan ng Panginoon upang maglamang ng tao ay hindi katanggap-tanggap sa simbahang ito, Augustus. Ang iyong misyon ba ay maglingkod sa Diyos o maglingkod lamang sa iyong pangalan, ha? Mangiyak-ngiyak na tanong ni Mary. Nabigla si Augustus at hindi nakapagsalita. Nakita ni Mary ang pag-iwas ng tingin ni Augustus sa mga titig ni Mary. Isa kang makasalanang ginagamit ang kapangyarihan upang manipulahin ang simbahan. Malamig na saad pa ni Mary. Sister Mary, hayaan mo kong makapagpaliwanag. Kinakabahang saad ni Augustus. Ayaw sa ideyang magagalit at lalayo sa kanya ang madre. Umiling si Mary bago nagsalita. Narinig ko yung usapan niyo ng kanang kamay mo, Augustus. Kung ganito pala ang iyong dahilan, baka hindi kita kayang tanggapin. Mula sa sandaling yon, nagbago ang takbo ng kanilang samahan. Si Mary ay nagpatuloy sa kanyang misyon ng pagtulong sa mga nangangailangan. Ngunit ang puso niyang minsan ay napuno ng kabighanian para kay Augustus, ay sinusubukan niyang pigilan at itago. Umaasa siya na si Augustus ay isang tukso lamang na ipinadala ng Diyos upang tuluyang masubok kung gaanong katatag ang kanyang pananampalataya. Si Augustus, sa kabila ng lahat ng nangyari, ay nagpatuloy sa kanyang laban para sa posisyon ng pagkaalkalde. Ngunit hindi pa rin niya masagot ang tanong sa kanyang puso. Iniibig ko na ba si Sister Mary? Ang mumunting katanungan ni Augustus. Pinilit ng binata na labanan, lalo pat ito'y malaking kasalanan, at tuluyang hinayaan na magkalayo sila ni Mary. Ang kanilang koneksyon ay nagsimulang maging malayo, at bagamat may mga pagkakataon na magkasama pa sila sa simbahan, tila ba may distansya na sa kanilang mga mata. Ngunit sa kabilang dako, hindi maunawaan ni Mary kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin niya sinasabi sa padre ang kanyang natuklasan. Bakit hinahayaan pa rin niya ang isang lalaking nagbabalat kayo sa loob ng simbahan at nakikipagsalamuha sa mga bata kahit na may lihim na kailangan sa simbahan? Sa loob ng maliit na confession booth sa simbahan, si Mary ay nakaupo sa kabilang bahagi ng maliit na kwarto. Sa kabila ng makulimlim na kalangitan, naririnig ang tahimik na tunog ng ulan sa bubong ng simbahan at nagsimulang mangumpisal kay Father Frank na nakaupo sa kabilang bahagi ng booth. Father Frank, may nais akong ikumpasal sa inyo. Mahinang saad ni Mary at namumuo ang kanyang mga luha sa mga mata. Nais kutusan ng sarili kung bakit hinahayaan niya na magpalamon sa nararamdaman sa isang lalaking manggagamit. Ikaw ay malaya, anak. Magpatawad at magsabi ng iyong mga pasanin. Mahinang wika ni Father Frank. At nakilala ang tinig ni Mary sa kabilang bahagi ng booth, kahit pa hindi niya nakikita ang mukha nito. Padre, matagal ko na pong binabalak itong sabihin eh. Hindi ko na po kaya pang itago, lalo pat pakiramdam ko'y nagsisimula na akong magkasala sa Panginoon, maging sa aking sarili. Paninimula ni Mary bago yumuko. Nais ko ho sanang ipagtapat na may nararamdaman ako sa isang binata na nakilala ko sa simbahan. Sa kabila ng lahat ng galit ko sa kanya, sa mga bagay na ginawa niya, may nararamdaman akong hindi ko na kayang itanggi pa. Pananapos ni Mary. Bago yun ano bang naging pagkakasala ng binatang iyong naiibigan? Tanong ni Father Frank. Nagulat man sa ipinagtapat ni Mary, subalit ang Diyos ay puno ng pagpapatawad. At ang pagmamahal ay kumikilos ng hindi natin namamalayan. Isa siyang lalaking nagpapanggap na tumulong sa iba. Siya po ay nanggagamit ng simbahan para sa sarili niyang kapakanan. Idinamay niyang magandang dangal ng simbahan upang makakuha ng simpatya sa mamamayan ng San Manuel, na siya'y nangaabuso ng ating tiwala para sa sariling kapakinabangan. Bago pa man ang galit ko sa kanya ay naging malalim. Lahat ng ginawa niyang ito ay nagdulot ng sakit sa akin at maging sa aking pananampalataya.
Emosyonal na saad ni Mary. Tatanggapin ang anumang sasabihin sa kanya ni Father Frank. Ginagamit ang simbahan? Tanong ni Father Frank. Narinig ko po siya na nakikipag-usap sa kanyang kanang kamay Mula ho sa kanyang bibig ay inamin niya ang kanyang layunin sa simbahan. Mariing saad ni Mary. Ngunit siya'y iyong iniibig, sister. Isa ka pa lamang na pausbong na diwa sa simbahan, sister. Ikaw ay narito upang ibahagi ang iyong buong pagkatao sa serbisyo sa Panginoon. Ngunit ikaw ay nahulog sa isang makasalanan din. Mahinahong saad ni Father Frank, ngunit sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Pamilyar sa kanya ang ganitong pangyayari. Pero sa tuwing tinitignan ko siya, may pakiramdam akong hindi ko kayang kontrolin May mga sandaling ang tingin ko sa kanya ay puno ng pagmamahal at atraksyon. At ako'y nababahala sa aking nararamdaman. Alam ko na hindi ito tama. Ngunit hindi ko rin maipaliwanag kung bakit. May mga pagkakataon na natutokso kong hanapin siya ng aking mga mata. Sa kabila ng galit sa aking puso. Alamin ang kanyang iniisip para sa akin. Kahit na isa akong tagapaglingkod ng Diyos sa kanyang tahanan. Paliwanag ni Mary. Napahikbi si Mary ngunit tinapos pa rin ang kanyang sinasabi. Isa ho akong makasalanan, Father. Ang puso ng tao ay mahirap pagkaisahin, sister. Minsan ang ating galit at pagmamahal ay nagiging magkasama sa loob ng ating isipan. Ngunit ito ay isang pagsubok na kailangan nating lampasan. Patawarin mo ang iyong sarili, anak. Ang mga nararamdaman ng puso ay hindi mo lubos kontrolado. Ngunit ang iyong mga desisyon at mga aksyon ay may kapangyarihan kang baguhin na siyang maiaayon mo sa iyong kagustuhan. Ipagdasal mo ang iyong kaluluwa at hingin ang gabay ng Diyos upang mapagtagumpayan ang lahat ng ito. Nais kong itatak mo sa iyong isip habang kinakausap mong Panginoon. Sino ka ba, sister? Ano bang nilalaman ng iyong puso? Mabigat pa rin ba ang iyong hangaring tuluyang maging isang ganap na madre o isa na ang ganap na babae? Saad ni Father Frank, dahilan kung bakit natigilan si Mary. Salamat, Padre. Hindi ko na po alam kung papaano kong maaalis ang sakit at ang kalituhan sa puso ko. Pero ngayon, naramdaman ko ang pagpapatawad na kahit ako'y nahulog, may pagkakataon pa akong magsimula muli at pagnilayan ng inyong sinabi. Mahina ngunit kinakabahang saad ni Mary kay Father Frank. Magdasal tayo, sister. Huwag mong hayaang masira ang iyong pananampalataya at kalinisan ng iyong isipan. Labanan mo ang tukso kung ang sinisigaw ng iyong puso ay ang paglilingkod sa Diyos. Dahil ang tunay na kaloob ng Diyos ang siyang mas magiging malinaw sa iyo. Magtiwala ka lang sa kalooban ng Diyos. Mahinang saad ni Father Frank. Opo, Padre. Salamat po. Mahinang saad ni Mary. Magpatuloy ka sa iyong misyon, sister. Binibigyan kita ng pagkakataong muling yakapin ang pagiging ganap na madre. Pagpalain ka ng Diyos. Wika ni Father Frank. Nagdasal si Mary at Father Frank. Humiling si Mary sa Diyos na bigyan siya ng malinaw na pagpapasya. Sa mga lumipas na araw ay pinilit ni Mary na tuluyang burahin sa kanyang isipan si Augustus. At mukhang nilalayuan din naman siya ng binata. Kaya naman labis niya yung ipinagpapasalamat. Tama, mas pinipili ni Mary ang kanyang tungkulin sa simbahan kesa sa anumang tukso ang dumating. Katulad ni Augustus, lalo pat napapansin ni Mary na tila may iba na itong nilalandi. Isang babaeng palaging nasa simbahan, hindi yata para magsimba, kung hindi ang masilayan si Augustus at makipaglandian dito. Magkasama na naman sila. Hindi ba't nagsisimba lamang yan dahil kay Augustus? Biglang tanong ni Mary kaya't natigilan si Sister Isabel. Hindi niya alam ang isasagot sa sinabi ni Mary. Sa kabilang dako, akala ni Augustus na matitigil ang kanyang nararamdaman kay Mary nang lumayo na siya sa madre at makipagkilala kay Alice. Katulad na lamang ngayong umaga na siyang nagbabantay sa mga bata upang magpinta sa mga parol. Namimiss ko na si Sister Mary.
Saad ni Marcus, kaya naman natigilan si Augustus. Nais man niyang sumagot ay nanatili lang siyang tahimik. Oo nga, kapag si Sister Mary ang kasama natin palagi tayong tumatawa. Nakangusong saad ni Nerson. Kapag kasi kasama natin si Sister Mary, palagi kaming nakangiti, hindi ba Kuya Augustus? Ikaw pa nga ang palaging topic namin Saad ni Leo kaya naman sumilay ang ngiti sa mga labi ni Augustus. Muling naalala ang masasaya nilang sandali ni Mary. Natigilan na lamang si Augustus nang makita niya si Mary na may kausap na isang gwapong lalaki. At nag-abot ng sampagita kay Mary. Nakita niyang magaang na pagtawa ni Mary. Dahilan kung bakit nangunot ang noo ni Augustus. Kilala niyo ba yung lalaking yan? Tanong ni Augustus kila Marcus. Aba, si Kuya Johan yan na. Dati ang sakristan sa simbahan. Sagot ni Marcus. Pangit naman. Nagseselos sa saad ni Augustus at masamang tumingin sa lalaking nag-abot ng bulaklak kay Mary. Hindi kuya, si Kuya Johan ang pinakagwapong sakristan sa simbahan noon. Saad ni Nerson. Bakit? Santo ba si Sister Mary para abutan niya ng sampagita? Pangrebulto lang ang sampagita. Inis na saad ni Augustus. Hindi ba pwedeng pinapaabot lang kay Sister Mary ang mga bulaklak, Kuya Augustus? Tanong ni Leo habang nakataas ang kilay na nakatingin kay Augustus. Sus, papansin lang ang isang yan kay Sister Mary. Asik ni Augustus. Nagseselos ka ba? Tanong ni Marcus. Natigilan si Augustus at hindi nakasagot agad. Ngunit para hindi siya pag-inita na tuksuhin nila Marcus, ay umiling si Augustus. Paano ko gugustuhin ng isang madre ha? Nasaktan si Augustus sa isiping yon. Hindi na niya kaya pang magpigil. Mababaliw na siya. Sa likod ng simbahan, malapit sa hardin ng mga gulay, si Mary at Augustus ay abala sa pag-aani ng talong para sa pagkain ng mga bata. Ang araw ay malapit ng magtakip silim at ang hangin ay magaan. May kabuntot na katahimikan habang ang dalaway nagtatrabaho. Ngunit tila may hindi natutulog na tensyon sa hangin, lalo pat hindi pa rin sila nagpapansinan. Napakalapit nila sa isa't isa ngunit tila may pader sa pagitan nilang dalawa. Galit ka pa rin ba sa akin? Mahinang tanong ni Augustus, dahilan kung bakit natigilan si Mary. Hindi sumagot si Mary kaya't bumuntong hininga si Augustus. Sister, ang tagal na ng pagtatampo mo Hindi ba't itinigil naman ni Father Frank ang pangangampanya sa pangalan ko tuwing natatapos niya ang misa? Bakit hanggang ngayon galit ka pa rin sa akin? Ilang araw na lang aalis na ako. Huwag mo naman akong sungitan ng husto. Saad ni Augustus kaya naman napairap sa hangin si Mary. Tahimik pa rin si Mary dahil pinapakalma ang puso niyang nagwawala na sa loob ng kanyang katawan. Sister Mary, patawarin mo na ako. Aaminin ko naman na sa umpisa ay ang plano ko lamang ay gamitin ng simbahan sa pansariling kapakanan. Subalit nang makita ko kung papaano mong pahalagahan ang mga bata, napagtanto ko kung gaano kasayang tumulong sa mga nangangailangan at magbalik loob sa Panginoon. Totoong minahal ko ang mga batang naririto sa simbahan, Sister Mary. Nasabi ko lamang ang mga narinig mo upang manatili pa ng matagal dito sa simbahan. Dahil ayoko nang umalis pa rito. Mahinang pag-amin ni Augustus, dahilan kung bakit natigilan si Mary. Natawa si Augustus at tumitig sa kalangitan. Gustong tanungin ng Panginoon kung ano bang plano nito sa kanya na tila lahat ng taong importante sa kanya ay kinukuha ng Diyos upang siya'y magdusa. Hindi ko na kayang magtago pa, sister. May nararamdaman ako para sa iyo Hindi ko na kayang ilihim. Hindi ko na kayang magsinungaling sa sarili ko. Seryosong saad ni Augustus, dahilan kung bakit nagimbal ang isip ni Mary. Mas naging mabilis ang pintig ng puso ni Mary, na tila anumang oras ay kakawala na ito sa kanyang dibdib. Augustus, mahinang bigkas ni Mary. Mahalin mo naman ako, Sister Mary. Mahinang saad ni Augustus at tumitig sa gulat ng mga mata ni Mary. Augustus,
Ano bang sinasabi mo? Alam mo na hindi ito tama. Malalaki ang matang saad ni Mary. At anong mali? Mali bang umibig? Magkagusto sa isang babae na nais ialay ang buong sarili sa paglilingkod sa Diyos? Marami ng madre. Hindi ba pwedeng ibigay ka na lamang niya sa akin? Wala namang masama sa nararamdaman ko eh. Ikaw ang tipo ng babaeng hinahanap ko, Sister Mary. Sinubukan kong pigilan to. Saad ni Augusto sa tinuro ang kanyang dibdib kung nasaan banda ang kanyang puso. Samantalang titig na titig lamang si Mary na nagiging maulap na ang ilalim ng kanyang mga mata. Ikaw ang sinisigaw nito at sinasabi niya sa akin na hindi masamang ibigin ka. Madiing saad ni Augustus. Augustus, nais kong maging madre. Sigaw ni Mary. Pues pag-isipan mong muli ang desisyon mo na yan matapos nito. Yun ang saad ni Augustus at biglang hinawakan ang pisngi ni Mary at hinatak papalapit sa kanya upang maglapat ang kanilang mga labi. Nagulat si Mary sa kapusukan ni Augustus, ngunit mas natakot siya sa kanyang sarili nang maramdamang nagustuhan niya ang halik ng lapastangang binata. Dahan-dahan na bumagsak ang mga luha sa mga mata ni Mary at kahit labag sa kanyang loob ay itinulak niya si Augustus at mabilis na dumapo ang palad niya sa mukha nito. Nagsalubong ang mga titig ni Mary at Augustus. Ang lakas ng loob mong halikan ng isang madre, Augustus! Ano ba? Umiiyak na saad ni Mary. Sister Mary, bakit? Bakit hindi mo ko kayang mahalin? Nagpipigil na iyak na tanong ni Augustus. Hindi matanggap na nabigo ang kanyang pagmamahal. Augustus, hindi ko kayang itanggi ang nararamdaman ko para sa iyo, ngunit hindi ko magagampanan ang aking pananampalataya kung susunod ako sa gusto mong mangyari. Isa kang tukso na kailangang puksain ito. Umiiyak na saad ni Mary at itinuro ang kanyang dibdib kung saan ang kanyang puso bago nagpatuloy. Hindi ko kayang itapon ang lahat ng aking pinaniniwalaan dahil lang sa isang kasalanan na kayang baguhin ang aking buhay, Augustus. Ang mundo nating dalawa'y magkaiba. Umiling si Augustus bago muling nagsalita. Sister Mary, hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin pero nasaktan ako. Ako ba para sa iyo isang malaking tinik sa pangarap mong mangyari? Di mo ba kayang talikuran ng tungkulin sa simbahan at yakapin ang nararamdaman mo para sa akin? Hindi. Hindi, Augustus. Hindi ko ipagpapalit ang tungkulin ko sa simbahan para sa katulad mo. Mahal kita bilang isang tao, Augustus, pero hindi sa paraang hinahanap-hanap mo. Patawarin mo kung ngunit mananatili na ako rito sa simbahan. Umiiyak na turan ni Mary. Ikaw itong nagpapanggap. Hindi mo kayang tanggapin ang nararamdaman mo. At ikaw pang may ganang magtulak sa aking palayo. Bakit? Kasi mas matimbang ang mga aral ng simbahan kesa sa iyong puso? O baka takot ka lang na mahulog sa kasalanan? O baka mas pipiliin mo ang pagpapanggap na maligaya ka kesa yakapin ng katotohanan na ikaw at ako ay may nararamdaman para sa isa't isa? Hindi mapigilin ni Augustus sa maglabas ng matinding sama ng loob. Augustus, huwag mong gawing dahilan ng pagkakamali ng aking puso upang pagtaksilan ko ang aking mga pananampalataya. Alam kong nararamdaman ko. At oo, mahal kita. Pero ang pagmamahal na yun ay isang tukso. Isang tukso na kailangang puksain bago pa lumumog ang aking kaluluwa sa kasalanan. Hindi ko kayang magpatuloy sa landas na ito. Hindi ko kayang sumunod sa kagustuhan mo na parang walang halaga ang lahat ng itinaguyod ko. Kailangan ko ng lakas upang itaboy ka. Hindi dahil wala akong nararamdaman. Kung hindi dahil nararamdaman ko ay magdadala ka lamang sa akin sa mas malalim na kasalanan. Pakikipagtalo ni Mary at sinubukang lumayo kay Augustus, subalit hinawakan nito ang kamay ni Mary. Hindi ba't kasalanan ng magsinungaling sa iyong sarili? Iniibig mo na ako, Mary. Pakikipagtalo ni Augustus, dahilan kung bakit muli niyang naramdaman ang palad ni Mary sa kanyang pisngi. Sister Mary,
Mariing pagtatama ni Mary kay Augustus. Hindi ka pa namang ganap na madre. Mariing saad ni Augustus. Ano bang nais mong baguhin sa akin, ha? Hindi mo ba ako pwedeng piliin at mahalin na lang? Alam mo kaya kong magbago para sa iyo, Sister Mary. Hindi mo kailangang baguhin ang iyong sarili para sa akin, Augustus. Hindi ko magagampanan ang pagiging madre kung magpapadala ko sa iyong mga pangako at ilusyon. Ipinagpapalit mo ang lahat ng kung anong tama sa isang kasalanang alam mong mag-aalab lamang na apoy na magsisira sa atin pareho. Huhusgahan tayo ng malupit ng mundo. Ang pagkakaroon ng nararamdaman na hindi dahilan upang tanggapin ang isang masakit na katotohanan na sa huli, akong mahihirapan dahil hindi tayo pwede. Idiniin ni Mary ang huling katagang sinabi niya. Sabihin mo ngayon sa mga mata ko na hindi mo ko pinipili at isa kong kasalanang kailangan mong puksain. Dahil kung nagkataon na ako man ang piliin mo, wala akong pakialam sa iisipin ng mundo. Mahinang saad ni Augustus. Sa huling pagkakataon, nais niyang marinig ang pagtataboy ni Mary sa kanya. Hindi kita pinipili, Augustus, at hindi pipiliin. Dahil ikaw ay kasalanang hindi ko nais na lumamon sa akin. Madiing saad ni Mary at napahikbi nang makita niya ang pagsilay ng mapait na ngiti sa labi ni Augustus. Okay, good luck then, Sister Mary. Huling pamamaalam ni Augustus na siyang nagwasak sa kanilang puso pareho. Parehas na umiyak si Augustus at Mary sa kanilang silid matapos ang kanilang pagtatagpo. Hindi akalain ni Augustus na hahantong sa ganito ang lahat-lahat. Bago tuluyang umalis si Augustus mula sa simbahan upang layuan na si Mary at iwasan ang tukso ng puso na unti-unting sumisira sa kanilang mga pananampalataya, ay nagdesisyon siyang magpunta kay Father Frank upang magtapat. Isang huling pagkakataon na sana ay makuha niya ang gabay ng simbahan upang mawala na ang kaguluhan sa kanyang puso at alisin ang anino ng kanyang kasalanan. Ngunit alam ni Augustus nang hindi magagamot ang sugat sa kanyang puso na natamo nang mahalin niya si Mary at mabigo rito. Pumasok siya sa confession booth, naghintay sa isang saglit, at nagsimulang magtapat ng kanyang nararamdaman kay Father Frank. Ngunit hindi niya alam na hindi si Father Frank ang naroroon sa kabilang silid. Sa halip, si Mary ang nakatokas sa paglilinis ng confession booth. Hindi inaasahang makaririnig ng lahat ng saloobin ni Augustus. Padre, ako po ay naririto na naman upang humingi ng patawad at paggabay. May nais ho akong ikumpisal. Hindi ko na kayang itago pa. Unay nais kong humingi ng tawad kung ginamit kong simbahan sa kasamaan. Naway mapatawad ako ng Diyos aking nagawa. Totoong hindi naman ako katulad ni Lolo na mahal ang mga batang ulila. Lalo pat binubuksan lamang ng mga ito ang lamat sa aking puso. Nang maulila ako sa aking mga magulang. Ngunit hindi lamang yun ang aking pagkakasala. Mahal ko po si Sister Mary. At ang nararamdaman kong ito ay pilit ko nang itinago sa loob ng ilang linggong lumipas. Alam ko na mali ito. Alam ko na itinutulak ko siyang patungo sa kasalanan. Ngunit hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. Alam ko na wala akong karapatang maghangad. Ngunit hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Padre, hindi ko kayang hindi masilayan ang maganda niyang ngiti at ang mga pangaral niya na siyang tumatagos sa aking puso. Mahinang saad ni Augustus. Natahimik si Mary dahil sa narinig at nakatayo sa kabilang silid. Ang puso ay tumitibok ng malakas habang naririnig ang bawat salita ni Augustus na nagsimula ng maiyak. Ang bawat kataga ni Augustus ay tumatagos sa puso ni Mary. Hindi niya kayang umalis o magsalita. Ang sakit ng nararamdaman niyang ito ay sumabog sa kanyang dibdib, ngunit hindi niya alam kung ano bang dapat na gawin. Ang mga salita ni Augustus na puno ng pagmamahal at pag-asa habang siya'y nakatago. Hindi ko na po kayang magtagal pa rito, Father. Hahatakin ko lamang po sa kasalanan si Sister Mary at yun ang hindi ko nais na mangyari. Hindi ko po siya kayang mawala ngunit
Mas hindi ko po kayang makita siyang nahihirapan. Dahil nandito ako. Ako na lamang po ay hihiling. Huwag niyo po pababayaan si Sister Mary at naway. Ipagdasal ang kalinawan ng kanyang isip at linisin ang kanyang pagkakamali. Sa pamamagitan ko na siyang magpapaubaya. Mahinang saad ni Augustus. Hindi kayang sagutin ni Mary. Hindi kayang ipaliwanag. Puno siya ng kalituhan, takot at matinding lungkot. Nang matapos ang kumpisal, ay hindi na nagtagal si Augustus. Nagtungo siya sa kanyang silid upang gumawa ng liham ng pamamaalam sa padre at ipaliwanag ang kanyang desisyon na umalis na sa simbahan at layuan si Mary upang hindi na sila magkasala pa. Sa kabila ng mga nararamdaman, ito na ang kanyang huling hakbang upang magsimulang muli kahit na ang puso niya ay nasasaktan. Kinabukasan, bago pa man magising ang mga tao sa kumbento, ay umalis si Augustus ng tahimik. Iniwan ang lahat ng kanyang mga alalahanin at ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay, si Mary. Nang magising si Sister Mary, narinig niya ang balita na si Augustus ay umalis na. Hindi niya alam kung anong gagawin, kung papaanong tatanggapin ang pagkatalo ng puso niyang nagmahal lamang. Nakaluhod ngayon si Mary at taimtim na nagdarasal. Bakit? Bakit, Diyos ko? Bakit kailangan ko siyang mahalin kung hindi naman kami maaaring maging magkasama? Bigyan mo naman po ako ng isang kasagutang hindi ko pagsisisihan, katulad ng hindi ko pagtanggap sa damdamin ni Augustus. Lumuluhang saad ni Mary. Ang buong araw ay dumaan at matamlay na tahimik lamang si Mary. Wala nang maingay si Augustus, ang pinakamamahal niyang si Augustus. Lumipas ang isang buong linggo. Ngayon ay naglakas ng loob si Mary na kausapin si Father at si Sister Isabel. Sigurado ka na ba sa iyong desisyon? Tanong ni Sister Isabel, kaya naman ngumiti si Mary at inayos ang kanyang buhok nang liparin niyo ng hangin. Nasa labas sila ng simbahan. Opo, Sister Isabel, Father Frank, maraming salamat po sa inyong tulong sa akin. Salamat po sa paggabay at pagbibigay sa akin ng kalinawan ng isip upang yakapin talaga ang aking nais. Nakangiting saad ni Mary. Tuluyan ang tinigil ang kanyang gampanin. Hindi na siya magtutuloy pa sa pagiging madre. Ano na ngayon ang iyong plano, Mary? Tanong ni Father Frank nang nakangiti. Ako po ay babalik na sa pagtuturo. Hindi ko man po natapos ang aking gampanin bilang isang madre. Ako naman po ay hindi tatalikod sa Panginoon. Kung totoo ngang pag-ibig para kay Augustus ang nararamdaman ko, nakatadhanang muli ang pagtatagpo naming dalawa. Iyon ay kung para kami sa isa't isa, Father. Malumanay na saad ni Mary, kaya naman tumango si Father Frank. Ipagdarasal ko ang pag-iibigan niyong hindi pa nagsisimula at tiyak na hindi pa natatapos ni Augustus, Mary. Tiyak ako na kung ang kapalaran niyo ay ang mahalin ng isa't isa, ito ay mangyayari. Nakangiting saad ni Padre, kaya naman ngumiti si Mary. Ang bawat araw na lumipas ay isang paalala ng mga sakripisyong ginawa niya. Ngunit sa kabila ng lahat ng to, ang sugatang puso ni Mary ay hindi na kayang magpatuloy sa landas ng pagiging madre. Ang mga nararamdaman para kay Augustus ay hindi na kayang itago. Bumalik siya sa pagiging guro, isang propesyon na minsan niyang iniwan, ngunit hindi niya kailanman nakalimutan. Nahanap ni Mary ang kapayapaan sa pagtuturo, isang gawain na magbibigay sa kanya ng pagkakataon upang muling magbigay halaga sa mga kabataan at muling maghanap ng kanyang sarili. Hindi na siya naghihintay sa pagdating ng tadhana. Sa halip, nagpasya na siyang hayaan ng tadhana na mismo magsabi kung sila nga ba ni Augustus ang para sa isa't isa. Samantala si Augustus ay bumalik sa simbahan upang magbigay ng donasyon para sa mga bata. Bilang pasasalamat na rin dahil tuluyan siyang naging alkalde. Ngunit sa puso niya, hindi niya maiwasang maghanap ng pagkakataon upang muling masilayan si Mary, ang babaeng tumatak sa kanyang puso na siyang naging dahilan ng lahat ng pagbabago sa kanyang buhay. Nais niya lamang masilayan si Mary kahit na sa malayo lamang. Pagdating niya sa simbahan, sinalubong kagad siya ni Sister Isabel, ang kasama ni Mary sa dati nilang misyon.
Si Sister Isabel ay nagbigay ng mahinahong ngiti kay Augustus. Ngunit nang tanungin niya kung nasan si Mary, ang sagot ni Sister Isabel ay naghatid ng hindi inaasahang damdamin kay Augustus. Nasan si Sister Mary? Mukhang wala po siya. Saad ni Augustus at napakamot pa sa kanyang batok. Si Sister Mary ba? Wala na siya rito, Mayor Tan. Bumalik na po siya sa pagtuturo sa paaralan. Matagal na siyang tumigil sa kanyang panata para maging isang ganap na madre. Ipinagpatuloy po niya ang buhay sa labas ng kumbento na naghihintay ng kanyang tadhana. Makahulog ang saad ni Sister Isabel. Ang mga salitang yon ay parang dagok sa dibdib ni Augustus. Sa kabila ng kanyang mga pagdududa at ang sakit na dulot ng nakaraan, isang pag-asa ang muling sumibol sa kanyang puso. Hindi alam ni Augustus ngunit hindi niya napigilan ng pagngiti. Dapat pala matagal na akong pumunta rito. Nakangiting saad ni Augustus na nagpaplano ng hanapin si Mary. Ano bang naging dahilan ng paglisan niya? Iniibig ka niya. Nakangiting saad ni Sister Isabel. Kaya naman natawa si Augustus at mas lalong natuwa nang makita ang sobre na ibinigay ni Sister Isabel. Ito ay kung sa puso mo ay siya pa rin. Dahil sa mga salitang binitawan ni Sister Isabel, muling nabuhay ang isang pag-asa na nagpatuloy sa kanyang puso. Isang eskwelahan kung nasaan nagtuturo ang nakalagay sa sobre. Ito na ang tamang pagkakataon. Hinayaan na ang tadhana ng magsabi kung ang kanilang mga landas ay hindi bilang isang madre at isang politiko, kung hindi bilang dalawang pusong matagal nang naghihintay sa tamang panahon. Si Mary na nagsisilbing guro sa isang paaralan sa bayan ay umaga pa lamang ay abala na sa pagtuturo ng kanyang mga estudyante. Walang kaalam-alam na ang isang pamilyar na anino ay muling babalik sa kanyang buhay. Habang siya'y naglalakad patungo sa exit ng paaralan, nakita niyang may isang tao na nakatayo sa labas ng paaralan. Ang lalaki ay tila naghihintay, ngunit may isang malamlam na ngiti sa kanyang mga labi. Nang mapansin ni Mary ang kanyang mukha, ang puso niya'y bumangon mula sa isang mahimbing na pagkakatulog. Augustus? Malalaki ang matang tawag ni Mary kay Augustus. Kinabahan man si Augustus ngunit ngumiti siya. Magandang umaga, Teacher Mary. Napangiti si Augustus at ipinakita ang 1,000 hawak. Hindi ko to ninakaw akin to. Natawa ito dahil sa kalokohang naisip. Mas magandang tawagin kang teacher kaysa sister. Muling saad ni Augustus. Nahulog ang mga luha mula sa mga mata ni Mary habang tinititigan si Augustus. Augustus, hindi ko alam kung anong nangyari pero bakit ka nandito? Umiiyak na tanong ni Mary. Sinusundo ko na ang puso ko. Ngayon Mary, dahil natutunan ko ng tanggapin ang sarili ko, ang lahat ng pagkakamali ko, nandito ako dahil napagtanto kong hindi ko kaya nang wala ka. Hindi ko kayang palampasin ang pagkakataong makasama ka. Hindi bilang isang alkalde o isang madre, kung hindi bilang 2 tao na matagal nang may nararamdaman para sa isa't isa. Tama ng pagtataboy sa akin, Mary. Yakapin mo naman ako, tanggapin. Madamdaming saad ni Augustus. Augustus, hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng mga salitang yan para sa atin. Ngunit sa loob ng mga araw na hindi ka kasama, natutunan ko na hindi ko kayang iwasan ang nararamdaman ko. Hindi ko kayang pigilan ang puso ko. Alam ko ng tamang pagkakataon ay hindi darating agad-agad. Pero siguro, ang tamang pagkakataon ang kailangan natin. Oo, ikaw ang pinipili ng puso ko. Umiiyak na saad ni Mary. Tuluyan ang lumapit si Augustus at hinawakan ang mukha ni Mary at tinipon ng hinahangin nitong buhok sa likod ng tenga ng babaeng iniibig. Kung nandyan talaga ako sa puso mo, halikan mo nga ako. Nakangising saad ni Augustus. Tumingkayad si Mary at unti-unting inilapit ang labi sa labi ni Augustus. Hindi akalain na hindi na nakakainis ang ngisi ng binata. Sa pagkakalapat ng kanilang mga labi, ang oras ay tila huminto.
Matagal nilang hinayaan na halukayin ng kanilang mga labi ang pagkakasabik sa isa't isa. Nang tuluyang magkahiwalay ang kanilang labi, ay niyakap ni Augustus si Mary. Mary, sana ikaw na'y handang magsimula ng bagong buhay. Ang buhay na magkasama tayo. Pakikiusap ni Augustus. Ang tamang pagkakataon ay dumating na at sa mga simpleng sandali, natutunan nilang tanggapin ang isa't isa ng buo. At sa pagdapo ng araw sa kanilang mga mukha, naglakad sila patungo sa bukas ng kanilang buhay. Dito nagsimula ang kanilang kwento. Bilang dalawang pusong naglakbay upang maging buo at upang magkasama sa pagmamahal na hindi na maghihiwalay pa. Bumalik tayo sa simbahan, Mary. Mahinang saan ni Augustus. Ha? Nagtatakang tanong ni Mary. Hindi na Sister Mary ang itatawag sa iyo ron, kung hindi Mrs. Mary Jane Tan, ang asawa ni Mayor Augustus Michael Tan. Lalo pat iyon ang kaloob ng Diyos. Yun ay ang iyong calling. Wakas.